Langin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan, idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang taong nakasakay sa ulap ay tumutukoy kay Jesucristo na darating upang pamahalaan ang lahat ng nasa langit at lupa. Ito ang napapanaag sa propesiya ni Daniel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Sa ikalawang pagbasa, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, itinatampok si Kristo bilang hari ng mga hari. Bilang hari, isasaayos niya ang lahat ng bagay.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ang lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat sa paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay po ang lahat. Pagbalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sinumang nasa katotohanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening po. Sige, batiin natin ng good evening. At happy fiesta ang bawat isa. Happy fiesta po. Opo, ito ang pinaka-fiesta natin, no? Na mga, marami namang dakilang kapistahan. Pero at the last moment, kasi ito na po yung huling linggo, no? Sa karaniwang panahon. May lagi kong binabanggit.
Kasi pagkatapos nitong linggong ito, next Sunday ay Advent na po, first Sunday of Advent. Kaya yun, sa kahuli-hulihan, no, lagi nating ipinagdiriwang yung Christ the King. Kasi yun naman talaga dapat ang mangyari sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Dapat talaga si Jesus ang naghahari. Siya ang maghari sa bawat isa sa atin. Sana nga, ganun po. Kasi sabi ng Ebanghelyo ngayon naparito siya sa sanlibutan para ipahayag ang katotohanan. At ang mga nakikinig sa kanyang tinig ay laging nasa katotohanan. Kasi naniniwala naman tayo na tunay na yung tunay, no, yung katotohanan talaga nasa Panginoon. Kasi ang dami-dami nating pinaniniwalaan na minsan hindi naman totoo. No? Kaya bilang mga Kristiyano, dapat pag tayo'y nagsalita o naniwala, kailangan nakabatay ito sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo o sa Diyos mismo. Kasi 'di ba, sabi natin, God is truth. No, nasa kanya ang katotohanan. Bakit? Bakit ba kailangan natin gawin ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Mahirap po kasi magkunwari. Mahirap, 'di ba? Mahirap sabihin na natin 'yun. Lahat naman tayo may ganong mga ugali. Minsan, kailangan mong magkunwari, kailangan mong, sabihin natin, fake. No? Gusto naman ngayon yun, yung fake. Fake news, fake nose, fake kilay. Di ba? Fake lips. Kaya dapat lagi tayong nasa katotohanan. Well, nabanggit ko yung mga bagay na yun. Tanggapin na natin kung anong meron ka. Yan ang katotohanan Ganito ako, dito ang katotohanan. Kasi kung hindi, lagi na lang tayong nasa bingit ng yung pagsasabi ng kasinungalingan. Kasi 'di ba, isa sa mga kasalanan ay sinungaling. To tell lie. At lahat naman tayo nagsisinungaling. Wala naman tao sigurong hindi nagsisinungaling, di ba, Joel? Di ba, binanggit kita, no? Hindi, lahat naman tayo. Meron tayong tinatawag na, di ba, white lie. Ano ba yung white lie, sister? Puting kasalanan? Ano? So, white lie yun. Kasi hanggang ngayon, tinatanong ko rin niya, ano ba yung white lie? No? Hindi. Whether it is white, black, blue, ay kasalanan pa rin yan. Kasinungalingan pa rin yun. Kaya dapat hindi tayo naniniwala sa kasinungalingan. Kaya kung si Kristo talaga'y maghahari sa puso natin, siyempre magiging totoo tayo. Totoo tayo sa ating mga kaibigan. No? Mahirap po yun yung kaibigan mo kapag kaharap mo. Pag talikod mo, kayo nang sumagot. Di ba? Di ba? Marami ba yun? Ilan sila, sister? Hindi, yun po Kasi kung si Kristo naman talaga yung nasa puso ng bawat isa, ba't ka magsisinungaling? Ba't ka magkukunwari? Pero hindi sabihin mo, ganito ako anong magagawa ko? Hindi ka na magbabago. Hindi naman. Kasi may mga tao talaga na sabi, ito yung totoo ko Hindi, ang katotohanan, yung ayon kay Kristo. Yung totoo sa'yo, ano ka? Ano ba yun? Mataray ka o et cetera ka o ano ka. Kailangan baguhin mo naman yung hindi maganda sa iyo. Kung naniniwala tayo kay Kristo siyang katotohanan, dapat yung imitation of Christ laging nasa sa akin.
nasa sa ating lahat. Abay kung taliwas naman doon sa itinuturo niya yung ating mga ipinapakita, no? Inuugali, hindi na yung katotohanan, di ba? Kaya ibig sabihin, kung tayo talagang magsasalita ng katotohanan, it depends on how we, kung paano nating inilalagay si Kristo sa aking buhay. Ibig sabihin, yung pagtanggap natin kay Kristo. Siyempre, sasabihin naman natin, lagi ko naman siyang tinatanggap. Patunayan mo yan. Kasi if we really, kung talagang tinatanggap ko na si Kristo sa buhay ko, ay marami dapat na pagbabago mangyayari sa buhay ko. Di ba? Kailangan maging instrumento niya ako ng kapatawaran, ng pag-ibig, ng pagkakaisa, ng pagkakasundo. Abay, kung ikay nagsisimula ng kaguluhan, hindi siguro si Kristo na sa'yo. No? Hindi pa tayo pinaghaharian ni Kristo. Nakita niyo naman nangyayari ngayon sa buong mundo o sa atin. No? Ba't tayo nagkakawatak-watak? Ang dami-dami kasi natin pinaniniwalaan. Bukod kay Kristo, na hindi naman matangkap-tanggap ng karamihan ngayon talaga, maalala lang naman natin si Kristo kapag tayo ay, may problema, naghihirap ka na. Sabi nga natin whether in good times or in bad times, kay Kristo tayo. No? Kaso, pag masaya ka, hindi ka kay Kristo. Ewan ko ba bakit yung salitang Kristo nga ginamit pa sa sugal? Di ba? Alam niyo yun? Yung sumisigaw sa sabong, tawag nila rong Kristo. Sabi ko, bakit Kristo tawag dun, no? Kaya may mga ngayon online sabong. Alam ko may mga tumataya rito ewan ko, bakit ganun? Kung gagamitin din lang natin yung pangalan ni Kristo, sa kabutihan na, sa kapayapaan na, sa pagkakaisa na. Ngayon yun ang mararamdaman natin. Na tayo'y nasa katotohanan kapag tayo ay na kay Kristo at kapag tayo ay nagkakaroon na ng magandang pagsasamahan. No? Hindi yung magandang pagsasamahan ng kasi siyempre, di ba, minsan masaya yung pag nagsasama-sama kayo sa kalokohan. Masaya rin tawag dun no? Hindi ganun yun. Kasi yung kahit hindi maganda yung nangyayari sa inyo, nandyan si Kristo pero hindi pa rin maganda ang nangyayari, magkakaisa pa rin kayo Kasi si Kristo yung nasa gitna nyo May problema pa rin, di ba? Pero yun talaga yung pagsubok na sinasabi natin. If we will remain with Christ, ay gagawa siya ng paraan. God will do His own way para ma-solve yung problema. Para magkaroon ng kapayapaan. Ganun yun Kaya ito, sabi ko nga, sa bandang huli, dapat talaga si Kristo ang maghari. Di ba, nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung pagguho o paggunaw ng mundo, yung babalik siya sa ikalawang pagkakataon, na tayo ay hahanguin niya at dadalhin niya saan? Sa kaharian ng Diyos. So yun yun yung kung maghahari na talaga si Kristo sa bawat isa sa atin, ngayon pa lang mararamdaman na natin yun yung kaharian ng Diyos. Kasi di ba, ang dasal natin sa Ama namin, ano yung dasal natin sa Ama namin? Mapasa amin ang di ba? Hindi yung hintayin pa natin yung paano nga kung di ka makapunta ron. So ngayon pa lang dito, maranasan na natin yung heaven. Yung Diyos na nandyan, na nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Damahin na natin sa ating piling. So ganun yun. Ganun yung ibig sabihin ng ating pagdiriwang ngayon.
Sa katunayan, itong ano na ito, itong solemnity na ito, kailan lang ito dineclare ni Pope Pius XI? 1925 lang. Imagine, kailan ba pinanganak si Kristo? 2021 years ago, di ba? Dapat noon pa yun eh. Dahil nga noong 1925, nagkakagulo-gulo kasi pagkatapos yun ng First World War na ang dami-daming namatay, nasa nasa chaos ang mundo. Kaya dineclare ng simbahan na si Kristo ay maghari. Magmula nun, ito na. No? Ito yung hamon sa atin. Challenge to all of us. Na sana maghari si Kristo sa buhay ko, sa buhay nyo mga kapatid, sa buhay nating lahat. At magiging mapayapa ang lahat sa kabila ng kaguluhan. Magiging matahimik ang lahat kapag si Kristo ay naririyan at binibigyan tayo ng gabay at paalaala. So happy fiesta po sa inyong lahat. Sige po, batiin po na natin ulit ang ating mga kapatid. Happy fiesta po. Sana happy kayo.